Magandang gabi po sa lahat, maging kuman sa inyo that is watching live online tonight. At ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay hango sa libro ni Brother David Bernard. At ito mga kapatid, ang mga libro na dapat talagang binabasa, pinag-aaralan natin, lalo na sa ating mga baguhan sa pananampalataya. Maalala ko ang sarili, nung ako po ay unang na-convert, ito kaagad yung librong nakaharap sa akin. Essentials of the Oneness of God, Baptism in Jesus' Name, the Oneness Theology. At ito talaga kaagad mga kapatid ang bumugad sa akin. That is why bago kami nakarating ng Bible School, kaya paano familiar na kami sa mga kailangan naming malaman at maintindihan na patungkol mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Ngayong gabi, if we can flash in the screen. So I hope meron kayong mga notes. Kung hindi man notes, nagsusulat kayo sa cellphone. Ako, to be honest with you, mas komportable akong mag-type sa cellphone. And then, sinesend ko sa aking sarili. Kaya ako at ang sarili ko, may group chat. Sino gumagawa niyan? No? Ako at ang sarili ko, may group chat. Kunyari, habang nag-preach Pastor Alan, may papasok sa isip ko. Ita-type ko yan. Isesend ko sa sarili ko para hindi ko makalimutan. Hindi na ako masyadong mahilig sa sa papel. Parang mas madali para sa akin ang buhay ko kung ito ay nasa digital mode. Ayan, so pag-usapan natin the essentials of oneness theology. Pag sinabing theology, it came from the word theo and logos, ibig sabihin pagkaaral sa pagkadiyos. So ang oneness theology ay tumutukoy sa pagkakakilala natin, paniniwala natin, belief natin na patungkol sa pagiging isa ng Diyos. Hindi lang po tayo ang naniniwala na may iisang Diyos. Marami po ang naniniwala na may iisang Diyos. Ang Muslim naniniwala na may iisang Diyos. Ang Iglesia naniniwala na may iisang Diyos. Ang Trinitarians naniniwala na may iisang Diyos, mga kapatid. So iba-iba ang paniniwala sa iisang Diyos at ang ating pong pag-uusapan in the course of time, iba-iba po ang magtuturo ay ang essentials of the oneness of God. Now, ano ibig sabihin ng pamagat na ito? Yung mga mahahalagang bagay na dapat nating maintindihan na patungkol sa pagiging isa ng Diyos. Kunyari, ang kanyang pagiging anak, ang kanyang pagiging ama, ang kanyang pagiging espiritu, ang kanyang katawan. So mapag-uusapan po yan in the course of this discussion. Hindi po ako yung pinaka-main teacher natin. Ako po yung sa introduction lamang. And next week, si Brother Mar po ang magtuturo sa ating next lesson. No, in fact, yung lesson natin next week, buksan ko ha. Yung lesson natin next week is about sa radical monotheism. Yan. Ano ibig sabihin ng radical? Yung uri ng monotheism na pinanghahawakan natin. Because again, iba-iba po ang paniniwala na patungkol sa pagiging isa ng Diyos. Okay. Now, ano ang oneness theology? Ano yung paniniwala natin? So Bible study naman ito, magsagutan tayo ha. Okay. Ano palagay nyo o ano ang pagkakakilala nyo sa Diyos? Ano ang paniniwala nyo sa Diyos? Sige nga. Pwede mo bang ma-explain ang paniniwala mo sa Panginoon sa isang sentence? Simulan natin. Brother June Pagarigon. Yan, nandito si Brother June, yung ating worker in charge sa Nasugbu. Praise the Lord. In one sentence, what is God is one in holiness, one in essence, that is about His character. God is a many character, but God is fully one. yan? So God, in Brother June's definition, is one in holiness, in essence, and in character. Okay. Oy, isip. Sige nga, pakinggan natin si Brother Arnold. Kasama rin ni Brother June, tumutulong din sa Nasubu. Brother Arnold, what is one God? Ano sa iyo ang oneness theology? How do you define God?
being one. Isang sentence lang ha. Oneness of God. Ibig sabihin bilang yung sa creation, sa kung saan mang lugar, present siya sa lahat. Amen. Natawa lang ako. Sige, diretso. But He is Yan. So, ano daw ulit? Hindi, joke lang. Ang definition by Arnold is God is one. Ibig sabihin, He covers everything no, in its entirety. Sabi pa ng Bible, the eyes of the Lord is everywhere, beholding good and evil. So that itself makes God one. Sige nga, ano pa? Sino pang gusto mag-volunteer dyan? Oo, sa online, comment kayo kahit na hindi namin mabasa para mga kapatid, yung mga kapwa nyo nanonood online ay makakita ng inyong definition ng one God. What is oneness theology? What is one God? Mr. Jubel, habang lumulutang ang isip mo, nakakaisip ko anong sasabihin, simulan mo na. Theology. Study of ang Yeah, pagkaisa. yan yon. Pero sa'yo ngayon, sagutin mo, how can you define one God in one sentence? One God being, He is one, He is the Father, He is the Son, He is also the Holy Spirit. He is the Holy Ghost. He is the Father, He is the Son, and He is the Holy Ghost. Alam nyo, medyo malalim-lalim na topic ito, lalo na yung susunod nating mga lessons, kasi parang nakakalito siya na parang nakakaliwanag din ng isip. There are confusing statement like that. Sabi sa Jubel, He is the Father, He is the Son, He is the Holy Ghost. Pero mababasa mo rin that the Son is the Father, the Son is God, but He is not the Father. Ganon. May mababasa kang ganon sa libro ni Bernard. No? The Holy Ghost is God, but He is not the Father. So, maganda siya pag-usapan at makuha natin yung detalye kung ano talaga yun. Kasi baka iba sa inyo, 5 taon na, ang alam mo lang, one God, hindi mo kaya ipaliwanag mga kapatid ng malalim-lalim at matibay-tibay. Kapag may nakasalubong ang Trinitarian, baka magdalawang isip ka, one God ba talaga? Okay, yung ganun ba? So what is oneness theology? Sino pang gustong sumagot? Yung mga magagaling dito yung mga magagaling na Bible school. Tapos na ba kayo sa one God ngayon? At tapos na ito. Ito pala, graduate ng Bible school, oh. O yung first, wala, nasa na first honor natin? Si Sister Elsa. Sa school. Mag-comment ka, Sister Elsa. Sige. Sister Renally Ando. What is oneness theology for you in one sentence? God is one. He is alone and no one is beside Him when He created the heaven and earth. Yun, no? Verse ng Isaiah. Yun, matalino. Sana kinote mo na lang din, Day. Isaiah 44 yun, ah. Okay. Sige nga, doon tayo sa likod, oh. Parang may naiisip si Wade Gilbert, eh. Wade Sige nga. one God is the fullness of the Godhead. Palakpakan si Wade Gilbert! Panalo. Okay. Now, we can define, next slide tayo, the oneness doctrine can be presented in 2 propositions. So, ito yung dalawang proposition or dalawang pag-discuss natin o pagsabi natin kung paano natin sinasabi or ni-explain ang doktrina ng pagkakaroon ng isang Diyos. Number 1, the God with no distinction of person. Merong nag-iisang hindi mumahati na Diyos. Okay? At hindi siya nahihiwalay sa personae or persona. Kasi ang famous Trinitarian doctrine ay nagtuturo that there is one God in 3 persons. So itong ating book of discussion ay nagko-compare ng paniniwala natin versus sa pinaniwala ng Trinitarians. Ito yung pinaka-direct comparison ng verse na ito, ng book na ito. So pwede natin i-present ang one God as one indivisible God with no distinction of person.
Hindi tayo naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Una, may Diyos Ama sa Bible, pero walang Diyos Anak sa Bible. May God the Father sa Bible, pero walang God the Son sa Bible. At wala rin pong God the Holy Ghost sa Bible. Anong meron sa Bible? God the Father, Son of God, and Holy Ghost. So we don't believe in the division or multiplicity of the personae or the person of the Godhead. We believe there's only one indivisible God. Okay? Number 2, Jesus Christ is the fullness of the Godhead incarnate. Famous verse, Galatians 4:4, when the fullness of, when the fullness of, when the fullness of time has come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So ipinadala, mga kapatid ng Diyos, ang kanyang laman, kaya natin nakita at na-incarnate ang Diyos sa harap natin. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest or manifested in the flesh. Nakita natin. So, Jesus Christ is the fullness of the Godhead incarnate. All titles of the deity can be applied to Him, and all aspects of the divine personality are manifest in Him. Now, God is the beginning and the end. Tama? Jesus is also the beginning and the end. Oo, ganun. No? Our God, mga kapatid, is, sabihin natin, ang Savior natin. And then Jesus is also our Savior. So yung mga titles na pertain sa Diyos also is applicable sa kay Jesus Christ. That's why tayo ay naniniwala na lahat ng titles ng deity ay magagamit mo patungkol kay Kristo. He is, mga kapatid, the high priest, being God, and He is also the Lamb, being man. Ganon kagaling ang ating Panginoon. No? And yan, mga kapatid, ang dalawang proposition natin. Yan ang dalawang explanation natin. Yan ang dalawang pag-discuss natin kung paano natin sabihin or i-share ang ating paniniwala na meron pong nag-iisang Diyos. At ako, mga kapatid, masaya na ito ay ating pinag-uusapan. Kasi nakakatakot na mag-raise up ng isang church member na hindi po alam ang ating paniniwala at pinapaniwalaan. Dapat matibay tayo sa doktrina. Now, sa background ng ating pananampalataya, simula, mga kapatid, sa mga apostoles, ay merong lumabas na iilang tao na nakilala. At actually, pag binasa at nag-research ka, sila ay tinawag na heretic. Sila, mga kapatid, ay pinapatay, sila ay pinatapon, mga kapatid, sa malayong lugar dahil sila ay nagturo ng paniniwalang pinanghahawakan natin. Ganito ka-precious ang ating faith. Ganito, mga kapatid, ka-precious yung ating pinapaniwalaan. Dalawang tao lang i-discuss. Kung una ay si Sabellius. Sabellius na buhay mga around 200 AD. Just right, 1 year or 100 years after namatay ang mga apostoles, the last apostle, ay lumabas ang pangalang Sabellius. Si Sabellius ang pinanggalingan ng pagtuturo na Sabellianism. Siya din, mga kapatid, ang pinanggalingan ng pagtuturo na modalism or ibig sabihin modes. Bakit modes? Kasi si Sabellius ay nagtuturo hindi ng separate persona, kundi ng different mode of manifestation. Diba ang Trinitarian nagtuturo there's one God in 3 person. Ang turo ni Sabellius ay there is one God in 3 modes, in 3 manifestation. Kaya tinawag ang kanyang turo na modalism. Okay? At ang kanyang kakontemporary ay si Hippolytus, which is during the time pa-arise, mga kapatid, paangat pa lang yung pagtuturo ng Trinitarianism. Kung mapansin nyo,
ang Trinitarian ay tinuro 325 AD during Nicene Council. Now, 100 years before niyan, pinanganak or nabuhay si Sabellius para panatilihing tama dapat ang pagkakilala sa Diyos. Si Sabellius, mga kapatid, basahin natin ang kanyang buhay. Oh. Sabi dito, Sabellius was a Christian priest, theologian, and teacher. Si Sabellius, mga kapatid, ay pari. No, hindi pari ng mga Katoliko, kundi priest ng ating Panginoon on the 2nd and 3rd century. Siya ay theologian at siya ay teacher din. He was active during the first decades of the 3rd century. So mga nasa, sabi natin 210, 220, 230 AD. And he marami siyang sinulat and he was later deemed as heretical. Kasi sa kanilang time, o yung turo mo ay hindi, mga kapatid, pinapaniwalaan ng nakararami, tatawagin kang heretic. At during this time, ay paangat na ang turo ng Trinitarianism. So hindi nila ito matanggap ang turo ni Sabellius kasi the doctrine denied full discrete reality of each person of the Trinity. Kaya siya tinawag na heretic kasi hindi siya naniniwala na tatlong persona ang Diyos. Hindi siya naniniwala sa Trinity. Okay? And he was excommunicated from the church around 220 AD. Ibig sabihin, noong 220 AD, na-excommunicado siya. So, pinadala siya sa isang malayong lugar na walang may pwedeng kumausap, walang may pwedeng lumapit, walang pwedeng may makinig, pumansin sa kanya. Dahil nagturo siya ng pinapaniwalaan natin ngayon. Kaya mga kapatid, napaka-unique ng ating paniniwala. It is very biblical. No? Very, very biblical. Hindi naman tayo nagtuturo ng hindi natin nababasa. Ang Trinity wala sa Bible. Ang God the Son wala sa Bible. Ang God the Holy Ghost wala sa Bible. Ang tinuturo natin kung ano lang nababasa natin, si Sabellius kawawa. Ito mas kawawa, mga kapatid, yung kasunod. Pero basahin muna natin yung next na information kay Sabellius. In keeping the monarchian doctrines of Praexa, Sabellius taught that God was indivisible. Ibig sabihin, hindi nahahati. Father, Son, and Holy Ghost are three modes. So nagre-reveal ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng tatlong modes. Kaya naging modalistic monarchism ang ating paniniwala. It is contradicting the concept of impassibility. Ayan. Na nag-argue that God does not experience joy or pain. Kaya pala sila naniniwala sa impassibility, at hindi sila kayang maniwala sa paniniwala natin. Kasi in our faith, mga kapatid, it will tend us to believe na naramdaman ng Diyos yung ating naramdaman. So sila naniniwala that God being God, hindi po pwede makaramdam ng pain ng Diyos. Pero mababasa mo many times sa Bible, nakaramdam ng pain ng Diyos. Nakaramdam nga siya ng pagsisisi. Sabi niya, bakit ko ba ginawa ang tao? Sa dami ng ginawa ng Diyos, sa atin siya nagsisi. Ganun tayo kakulit, no? No, ganun tayo mga kapatid kasama. Ganun din tayo kamahal ng ating Panginoon. Okay, now, punta tayo mga kapatid kay Michael Servetus. Sige, pag-aralan natin si Michael Servetus. He was born 1511. That is few years bago nakarating ng Pilipinas si Magellan. Kailan dumating si Magellan sa Pilipinas? 1521? Few years? A few years lang bago nakarating si Magellan sa Pilipinas, mga kapatid. Pinanganak si Michael Servetus. At the same time, he is Spanish. Spaniard po yan. Kaya tingnan nyo, may hawig kami. Joke lang. And he died 1553. Bata pa, 42 years old siya namatay. Grabe yung kanya kamatayan. He was a Spanish physician and theologian. Ito nakatuwa sa kanilang time.
Ang mga believers dati na mga matibay sa pagtuturo sa doktrina, ang gagaling. Yung iba scientist, yung iba author, yung iba mga poets. Si Michael Servetus, mga kapatid, physician. Physician naman siya. Kaya normal pala talaga na kami mga pastor dapat, marami kaming alam. Yung ating pastor, mga kapatid, artist. No? Ako naman, pogi. O, di ba? So, normal na marami. Kung ang kapugian na babayaran, ewan ko na lang, siguro bilyonaryo ako. Dagdag mo na yung kayabangan dyan, syempre. Pero ang galing, no? Ang galing. Kaya dapat sa ating mga pastor talaga, multi-talented tayo. Hindi po pwede yung tayong mga pastor, no? Yung mga workers natin. Hindi po pwede na ikaw ang trabaho mo, preacher of the gospel, wala ka na ibang gawin. Si Pedro, fisherman. Si Pablo, tent maker. Di ba? Si Jesus, carpenter. Tapos tayo, preacher. Tapos, wala tayong ibang alam na gawin. Hindi po pwede. Dapat, mga kapatid, marami tayong skill na bitbit. Dapat marami tayong alam gawin. Imagine mo, physician niya, no? Siya ang unang nakadiscover ng daloy ng dugo sa baga. Cardiopulmonary ang tawag. Siya ang unang nakadiscover. Ganun siya kagaling. Okay? Now, he denied the Holy Trinity. Alam nyo, ang nagpapatay sa kanya, ang ginawa niya kasi, nung ito ay sa kanyang pag-aaral, nakita niya na hindi totoo ang Holy Trinity, gumawa siya ng mga sulat. At ang pinakauna niyang inabutan ng kanyang sulat, si John Calvin. Yung famous na father ng faith ng mga Trinitarian. Okay? Padala siya ng sulat doon. Alam mo later on, yung nagbigay ng kanyang address at nag-decide na siya ay patayin? Si John Calvin. Alam niyo kung paano siya, mga kapatid, pinatay? Siya ay sinunog habang nakakusipay. He was burned at the stake. Dahil sa paniniwalang bit-bit natin. Sipin mo, yung again, no, yung precious faith na pinanghawakan natin. Napakahalaga po nito. Meron tayong libro, yung kung paano namatay yung mga apostolic fathers natin. Anong tawag ng libro na yan? There's a book. Nakalimutan ko yung title na nabasa ko. Mababasa mo doon kung paano sila isa-isang pinahirapan mula sa mga apostoles hanggang sa time natin, mga early 1900s, mga kapatid. Ay, talagang manlulumo ka na tayo ngayon, yung paniniwala natin, hindi natin seryoso. Meron nga 10 years sa church, pag pina-explain mo ng one God, hindi kayang mag-explain eh. Pang-pastor lang yan, ganun. Hindi po pang-pastor ang one God. Pundasyon po ng ating pananampalataya personal. At may mga taong nauna sa atin na namatay para dito. So dapat seryosohin natin. Dapat, mga kapatid, alamin talaga natin. That's why itong ating discussion mula ngayong araw, be serious. Umattend kayo palagi. Kung hindi kayo makarating, manood kayo online. Kung hindi kayo makapanood online, pakinggan nyo, mag-watch later kayo. Why? We need to learn. Kailangan natin itong matutunan. Kailangan natin itong, mga kapatid, na malaman, maintindihan. Now, ang tanong ganito, next slide. Gaano ba talaga siya kahalaga? Why study? Yan, kamukha ko ba? Hindi, malayo. Wala kong tie eh. Why study oneness theology? Sige nga. No, naglagay na ako ng konting intro dyan. Tanong, bakit? Palagay nyo gaano kahalaga? Sister Marivic, gaano kahalaga para sa'yo na maintindihan mo yung pagiging isa ng Diyos? Galing. In English lang ako. Kinapi mo lang sinabi ko. Very good, very good. Gaano kahalaga? Sige nga, Tagalogin natin. Brother Raymart, gaano kahalaga na maintindihan natin na pagiging isa ng Diyos? Praise the Lord. Paano po natin maintindihan? Kailangan maintindihan ay oneness, Lord. Kasi kailangan po natin 'yan kasi syempre oneness nga tayo. Dapat sa ating mga Kristiyano hindi po tayo tumitigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos.
at sinisiyasat natin siya na maigi. Bakit? Kasi marami po tayo may encounter sa labas na hindi po natin kagaya. Kaya kailangan po mag-stand po tayo sa oneness kung paano natin nakilala ang Diyos. Yun lang po. Amen. So, gawin natin personal lang tanong, para sa'yo, bakit kailangan mong maunawaan ito? Bakit kailangan mo siyang maintindihan? Sinadya niyo ba na lahat ng babae dito, lahat ng lalaki dito? Hindi natin doktrina to, nagkakataon lang ha. Okay. Dito tayo sa mga sisters. Sister Nicole, gaano kahalaga para sa'yo na maunawaan, maintindihan ang pagiging isa ng Diyos? Napakahalaga po kasi paano natin may paglalaban yung faith na meron tayo kung hindi natin alam yung pinaniniwalaan natin. Yan ang hirap sa'yo, tinatanong kita, tatanungin mo rin ako. Ganun na ba talaga kayo mga kabataan ngayon? Ay, sino po, ganun kayo importante Joke lang, kasi joke lang. kailangan natin ipaglaban mo. Tala- Yung, Talagang laban Yung- ito. yung laban faith itong na hanap pinaghahawakan ng natin. And many people got deceived. Wow. But nadideceive sila kasi marami nang lumalabas na mga faith na ganito, ganyan. Like, recently lang na encounter ko. That's why we need to learn this to parang mas lumaganap pa. Kasi lumalaganap na yung mga false prophet ngayon. So, parang sa atin, paano pa sila na sobrang confident nila na magpakalat ng mga gano'n, na tayo mismo is nasa atin yung katotohanan. So, we need to learn and to fight for this faith. Yan, amen. Laban. Pero totoo yun. Kasi, paano tayo magkaroon ng lakas ng loob ng mga aral kung hindi natin maipaliwanag? Paano mo kasi maipaliwanag, hindi mo alam? Paano mo malaman, hindi ka nag-aaral? Diba? So, hindi ito mga kapatid madadala sa encouragement lang. Ito talaga aral. Okay? Ito yung mga topic na hindi ka mapapalakpak talaga. Ito yung topic na hindi ka mapapaluha, pero talagang mapupuno yung isip mo at alam na alam mo, pagkatapos ng isang discussion, may baon ka pa uwi na kaya pala, ganito pala, ganun pala. Okay? Sige, sino pa? Sino pa yung personal na sagot? Okay? Gaano kahalaga sa iyo personally na matutunan? Doon tayo sa likod, Sister Faith, bakit mahalaga para sa iyo na matutunan ang pagiging isa ng Diyos? Paano natin mapapatunayan yung sarili nating paniniwala kung hindi natin alam kung sino ba talaga yung Diyos, ano ba talaga siya. So, napaka-importante na malaman natin yung oneness theology kasi dito natin mapapalago pa yung connection natin sa Diyos and mas makikilala pa natin siya. Amen. Amen. Actually, ang ganda nga na sinabi ni Pablo, no? Sabi niya at the latter part of his life. Si Pablo, at the latter part of his life, sa kulungan, ano sabi niya? That I may know Him. Simula nung pinanganak si Pablo, tinuruan na siya ng pagiging isa ng Diyos. Pero sa dulo ng kanyang buhay, ang kanyang desire na nanatili, na lalo pa niyang makilala. Galing. Si Moses, mga kapatid, ginamit na ng Panginoon sa lahat ng maraming himala. Nung tinanong siya ng Diyos kung anong request niya, ano sagot ni Moses? Lord, show me your glory. Gusto pa niyang lalong makilala ang Diyos. Kaya tayo ng mga Kristiyano, huwag tayong tumigil sa pagkilala, sa pag-alam, sa pagiging Diyos ng ating Diyos. Huwag tayong magsawa sa ganitong topic. Kasi ito, dinidiscuss during baptism, maigsi lang. O dinidiscuss ito during before baptism, maigsi lang. O we believe in one God, ganito, ganyan, ito, ganyan, ganun lang kaigsi. Pero napakalalim po na katuruan ito. Now, ito ay mahalaga mga kapatid sapagkat the oneness of God is the foundation of our faith. Ang nakita nyo ay isang solid na foundation ng isang building na tinatayo. Okay? Now, ang foundation ng building importante kasi kung mababa ang foundation at hindi matibay ang foundation, pagdating ng lindol, pagdating mga kapatid ng calamity, mabilis masira ang building. Alam niyo itong building natin, kahit na 8.0 magnitude na earthquake, hindi ito kayang itumba. Tingnan mo yung dami ng poste at ang laki ng mga bakal nito. Ang lalim ng foundation natin. Ang foundation
Natapos sa 2 tao. Ang lalim po ng foundation natin. Tapos may mga tie beam pa ito sa ilalim. May poste ka na, and then ang poste na ito nakakonek pa sa kabilang poste, nakakonek pa sa kabilang poste. Grabe ang pundasyon na ginawa mga kapatid habang kinukonstruct itong building natin. Ang baho na nga ng amoy ng tubig eh. Ang katin na nga ng tubig sa mga naghukay nito. Ang katin ng tubig, grabe yung baho para feeling mo galing na Puso Negro yung tubig. Pero wala tayong magawa kasi kailangan natin maghukay. Bakit? Pundasyon ang ating pinag-uusapan. Now, the oneness of God is the foundation of our faith. Kaya tayo naiiba. Tingnan nyo, bakit tayo naiiba? Ano pinaka-major na pinakaiba natin? Number 1, paniniwala sa Diyos. Sige nga, maghanap kayo dyan ng ibang religion o ibang grupo, denomination na may parehas na paniniwala sa atin. Wala. Bakit? Pag ang faith mo oneness, okay, matik ang baptismo mo, Jesus' name. Automatic yun. Pag ang faith mo oneness, mga kapatid, matik you believe in the Holy Ghost. Again, because one God is the foundation of our faith. May naalala ko, may kasama tayo before, na siya mga kapatid ay assistant ng pastor during his college days sa Bacolod. At ang advice sa kanya ganito, kahit na anong mangyari, wag kang magsimba sa mga oneness ha. Kasi magsisimba talaga siya eh. Pagdating dito, nagkasama sila sa trabaho ng kaibigan natin at nagkasama kami sa boarding house. Na-convert siya ngayon. Eh siyempre, makikipagdebate siya una, di ba? Makikipagdebate. Eh later na-convert. Naging masigasig. Naging soul winner. Pag uwi niya sa kanila, ang una niya pinuntahan, yung pastor niya, tuwag-tuwa siya, pastor. Praise the Lord, ganyan. Sabi ng pastor, saan ka ba nagsisimba? Sa mga Pentecostal, sabi ng pastor, naku, yun na nga bang sabi ko sa'yo, wag na wag kang pumunta dyan, ba't na ka nagsimba? Hindi na sila bati ng pastor niya. Hindi na siya pinansin. Oo, kasi sa totoo lang, takot silang makipag-usap sa atin. No? Ang tawag nila sa atin minsan, kulto. Kung paano nila tinawag na heretic yung mga nauna sa pananampalataya sa atin, ganun din tawag nila sa atin. May kulto bang ganyan kaganda, oh? Di ba? May mga kulto bang mga kapatid na ganito ang buhay kagaya sa atin? Kagdalasan ng mga kulto, yung kanilang buhay niyan, naka-confine yan sa isang grupo lang. Na bawal sila makipag-communicate sa labas kasi baka makarealize, kadalasan ganun ang kulto. Although hindi rin natin mga kapatid maiwasan, marami sa atin ang nanggaling sa atin na naging kulto. Si Jim Jones, marami ang pinatay sa grupo niya. O yan, yung grupo ni Kibbs, di ba? Oo. Ang kanilang consideration talaga sa kanila, talagang kulto. Kasi pag nagtuturo ka na labas sa Biblia. Pero tayo, pag may tumawag sa ating kulto, ngumiti ka lang. Huwag kang magalit. Kasi sabi ng Biblia, kung ikaw ay pinapahiya nila sa pananampalatayang bitbit mo, magsaya ka sa Panginoon. Kung napipersecute ka sa pananampalatayang bitbit mo, magsaya ka sa Panginoon. Bakit? Ibig sabihin nagiging partaker ka ng suffering ni Kristo dito sa lupa. The oneness theology is the foundation of our faith. Hindi si Ate Faith. No, si Brother Jovi, ang laki-laki talaga ng faith. No, pero hindi yan ang pinag-uusapan natin. Okay? Ang oneness theology, mga kapatid, ito yung pinapatungan ng lahat ng paniniwala natin. Kaya for example, ito, si Sister Faith, tsaka si Brother Mark. Kung sila ay naniniwala na may one God, dahil ang tatay nila ay naniniwala na may one God, ang kanilang foundation na saan? Nasa Word of God o nasa magulang? Sa magulang. Yung aming mga anak, Bela nga, nung nakaraan, nagtanong, Dad, ba't kailangan natin pumunta ng church palagi? Kasi para sa bata, ang pagpunta ng church ay dahil sa magulang. Kaya kailangan mo yung ilipat at ipaintindi ng paulit-ulit na kaya ka pumupunta ng church hindi dahil binitbit kita, kundi dahil kailangan mo. Now,
Ganon din sa atin. Na malamang matagal ka na pabalik-balik sa church, pero naniniwala ka na may one God kasi sinabi ni pastor. Diba? Bakit may one God? Iiwan ko, basta yan turo sa amin. May mga ganon. Hindi may mga ganon mananampalataya, mga kapatid. Yung ayaw na nilang matuto at mag-aral. No, na pag tinanong mo na niniwala ka sa one God, oo naman, pastor, explain mo nga. Basta yun, nasa Bible yun eh. Ganon. No? Oo, so, hindi tayo po pwedeng maging ganon. Na hindi naman namin kayo gagawing Doctor of Theology. After ng ating discussion sa libro, ay bibigyan namin kayo ng mga certificate, nakalagay dyan, Doctor of Oneness Theology. Ganon, hindi naman ganon. Siyempre, kumbaga, yung bawat isa sa atin ay may kanyang-kanyang kapasidad lang na mag-maintain ng tinuturo sa atin. Ang iba sa atin, after ng discussion na ito, ay talagang makukuha mo completely na parang kaya mo magsulat ng sarili mong libro. Ang iba sa atin, after ng discussion na ito, may maiiwan sa yung 1/8 doon sa itinuro. It's okay. Ang importante, meron kang nakuha na mapanghawakan mo na salita ng Diyos na alam mo kaya ka naniniwala that there's only one God. It is because ito ang sinabi ng Biblia. Now, magbasa tayo mga kapatid ng verses. Okay? Ano ang sabi ng Bible? 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ang sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God. A workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kaya natin pag-aaralan ito. Para mga kapatid tayo ay masasabing Kristiyano talaga na alam natin ang ating ginagawa at kilala natin ang ating pinaglilingkuran. Huwag tayo maging uri ng Kristiyano mga kapatid na ang pinapaniwalaan mo ay dahil na-bless ka lang. May one God. Oo, may one God talaga. Upo. Pero hindi mo kaya ipaliwanag. Bakit? Hindi ka nag-aral. Kaya dapat talaga ang ating Bible study, aral. Kaya nga, Bible study, study of the Bible, aral talaga. So, paano tayo mag-aaral? Alam ko naman na sa inyong mga bahay, wala talaga kayong time mag-aaral. Di ba? Busy-busy kayong lahat. O, sino hindi busy? Di ba kadalasan nung busy sa kabisihan natin, wala tayong time mag-aral. Itong Bible study, wala tayong magagawa dapat. Mag-aral talaga tayo. Alamin natin, yung sabi ng Bible study, para maipakita mo sa harap ng Diyos na karapat-dapat ka. Meron ako narinig na isang preacher, and I like the way he said it. Sabi niya, man's greatest need, kilala niyo si Jeff Arnold, is God's greatest desire. Ang greatest need daw ng tao ay siya namang greatest na desire ng Diyos. Alam niyo kung ano yon? It's to know Him. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo is ang kilalanin mo ang Diyos. Yan din naman yung pinakagustong gawin ng Diyos, na kilalanin mo siya. Habang lalo mong nakikilala ang Diyos, lalong natutuwa ang Diyos sa iyo. At habang lalo mo siyang nakikilala, lalong nadidevelop ang pagkatao mo at ang pagiging Kristiyano mo. That's why mga kapatid, yung topic na ito, blessing sa atin. So study to show yourself approved unto God. Para naman hindi tayo nakakahiya pag tumayo. Amen ba? Hindi tayo nakakahiya pag nagpaliwanag. Mamaya nag-Bible study ka dyan, kung anong dinudugtong-dugtong mo sa sinasabi mo. So may sabi pa, pasensya ka na talaga, sister. Hindi kasi talaga ako prepared. Sige, ito na lang pag-usapan natin. Tapos in-explain mo, sablay. Why? Walang aral. Parang kagaya ng kausap mga kapatid di Soriano. Siguro siya ay naratel. Sino ba naman na hindi mararatel? Makikipagdebate ka. Live television, libo-libo nanonood. Sabi sa kanya ni Soriano, bigyan mo ako ng isang bersikulo na nagsasabing may nag-iisang Diyos. Maniniwala ko sa iyo. Confident yung pastor. Sabi niya, Deuteronomy 6:4. Ngingiti si Soriano. Sige, basahin mo. Pakinggan mo, O Israel.
ang Panginoong yung Diyos ay nag-iisang Panginoon. Sabi ni Soriano, nasaan yung nag-iisang Diyos dyan? Sabi niya yan, one Lord, hindi. Yung usapan natin, one God eh. Saan ang one God dyan? Di ba sa English, Hear Israel, the Lord our God is one Lord. Ang hinanap ni Soriano ay one God. Kamot ulo siya. Sabi ni Soriano, babasahan kita. Korinto. Maraming Diyos. Sabi ng Bible kasi Corinthians chapter 8 yata yan. If gods, there are many. Sabi niya. Di kawawa yung si Pastor kamot ulo. Hindi niya binaba yung next verse. Verse 6. Sabi ng Bible dyan, but to us, there is but one God. Ang galing talaga ni Soriano makipagdebate. Alam niya ang versikulo na yun. Alam niya yung kadugtong. Pero pinagputol-putol niya lang. Oh, ihiyawan yung mga tao. Wala. Iyak yung pastor. Tago. Uwi. Lugi. Bakit? Kasi hindi natin napaghati-hati ng tama ang salita ng Diyos. Lalo na mga kapatid sa One God, sa discussion. Ay magpasalamat kayo yung time natin. Wala masyadong debate ha. Hindi ko gaya ng time namin. Oo, yung time namin, college kayo, di ba? College walang debate, no? Wala. Sa amin nung college, debate. Ako high school, nakikipag-debate ako mga kapatid. Di ako naniniwala sa baptism eh. O, hindi ako naniniwala na kailan mabaptize. Nakikipag-debate ako. College, debate yan. Trinity, Jehovah. Ang kadebate nga na isang kaibigan namin mga kapatid, teacher niya eh. Baba tuloy ng grades niya. Hindi talaga kami takot makipag-debate sa ganun. Basta pinag-uusap ay katotohanan. Bakit? Kasi may aral eh. May aral. No? Ano pang sabi mga kapatid ng 1 Peter 2 verse 2? As newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. That is why paulit-ulit kong sinasabi, paulit-ulit namin mga kapastoran sinasabi, read your Bible, study your Bible, digest your Bible, kasi yan ang magpapalago sa iyo, lalo na sa pagkaunawa mo mga kapatid sa Diyos. Mamaya, sasabihin mo si Jesus Christ, pinanganak. Anong taon pinanganak si Jesus Christ? Anong taon, anong year pinanganak si Jesus Christ approximately? Sister Jasmine, alam mo? Okay. Ano? Approximately 0 AD positive negative 4. So it's either 5 BC or 5 AD. Ganon. Mga 4 BC or 4 AD. Ganon. Okay? Bakit sa Daniel merong fourth man? Nang sabi ng Bible, he looks like the Son of God. Kung si Jesus Christ, mga kapatid, pinanganak sa New Testament, bakit sa kay Daniel nandun na siya? Bakit sinabi ng Bible, let us make man? Kung nag-iisa lang siya. Sabi pa ni Jesus Christ, no? Sa John chapter 14, and we will come and make our abode with Him. Sabi niya, at dadating kami na parang may kasama talaga siya. At mananahan kami sa Kanya. Kung may one God, bakit ganun? So okay lang, yung kausap na binabible studyhan mo, walang alam. Kasi pag tinuruan mo, makikinig lang, opo, tama po, bilib na bilib pa sa iyo. Wala, grabe si brother, si sister, ang daming alam. Paano ko yung kinausap mo may alam? Tapos may binitawan kang verse, may ibabangga sa yung verse. Ano ka? Ka ngayon, I will get back to you. Di ba? English yun. About that matter, I will get back to you. Di ba? Ganon. Lusot ka ngayon, pero yung totoo, hindi mo talaga alam. Okay? Ano sabi ng Bible? 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine. Ito yung ating pinag-aaralan. Doctrine. Alam nyo, magiging kawawa ang ating simbahan kung every Sunday maririnig nyo sa amin encouragement lang. Nakita nyo pala yung video? Yung isang Trinitarian pastor, sinipa niya yung Bible. Nakita niyo yon? Napanood niyo yon sa YouTube? 'Di ba nagkaroon ng opening yung football. Nagkaroon ng opening ng football. Ginaya niya sa church. Ang kanya church, football ang team, football opening. Tapos, yung pinaka-intro, yung ginawa niyang intro, yung isang pastor, hinawakan yung Bible ganyan sa sahig.
Tapos yung pastor na babae, yan yung sumipa ng Bible. Tapos may isang pastor na lalaki doon na dapat sasaluin niya ang Bible. Eh, grabe. Sabi ko, sipin mo yung kamangmangan nung... Di ba? Actually, katangahan yun. Kamangmangan, katangahan, o ano pang pwede natin itawag sa kanila mga kapatid? Pwede ba magmura? Mga kwan sila, mga ano. Kasi mainis ka talaga tingnan. Kumuha pa ng boylo, ganyan, no? Tapos ginanon ng Bible, sinipa yung Bible para lang ma-please ang crowd. Kaya sa church, wag kayo dito sa ating church, wag kayo mga kapatid mag-isip na dapat encouragement palagi. Yung parang gusto nyo, gawin kaming babysitter. Na pag mabigat ang buhay nyo, punta kayo ng church kasi gusto nyo makarinig ng encouragement sa amin. Kawawa naman kami. Diba? Naging pacifier nyo kami. Sipin nyo yun, sarap ng buhay nyo. Ba't ka mag-church? Malungkot kasi ako. Diba parang, hello? Wag ganun. Ang scripture mga kapatid, yung Bible, especially yung Sunday preaching natin, hindi yan pang encouragement lang. Pang doktrina yan. Pang correction yan. Pang reproof yan. Pang instruction yan. So dapat halo-halo yan. At tayo mga kapatid, nagpapasalamat sa Panginoon na nasa tamang kombinasyon ang ating ministry team, no? Dito sa ating church. Iba-iba ang trabaho na ginagampanan namin dito sa church. Kaya nagko-complement ang ating ginagawa every Sunday. So ako pinipili ko talaga not all of the time mag-encouragement kasi nakakapagod eh. Sipin mo, pupunta ka para mag-encourage lang palagi, nakakapagod yun. Okay, sana kung gagawin mo once a month, yung gagawin mo linggo-linggo, nakakapagod yun. So, dapat ito ang understanding natin sa Scripture. Now, let me end, mga kapatid, by reading a verse and discussing these 8 verses or 7 verses about one God. Anong verse natin? Sino makahula? Deuteronomy 6:4. Okay. Ano, yan lang yan. Okay lang yan. Yan tayo magtatapos na slide. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabi ng Bible, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ang Panginoon nating Diyos ay nag-iisang Panginoon. Ang pinag-uusapan natin today is ang pinakaturo ng Diyos sa Hudyo mismo kung ilan siya. Alright? Verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. It will answer the question bakit kailangan nating maintindihan ang pagiging isa ng Diyos. You cannot love the God that you do not know. Yan ang maraming problema sa mga tao ngayon sa mundo. Unang kita lang, in love na agad. Diba? Unang kita lang, nagkasama lang na 1 buwan, 2 buwan, in love agad. Ano nangyayari nung nagsama na? Tsaka mo palang nakikilala ang tao. Ano next mo maramdaman? I-unlove mo na. Kaya maraming issue sa mundo, it's because hindi pa natin kilala ang tao, mga kapatid. Akala mo mahal mo na. Mahirap magmahal na hindi mo kilala. Mamaya may asawa yan sa labas. Di ba? Lalo na yung mga nag-abroad yan, ha? Yung mga nag-abroad, mabilis mo ito. May asawa ka ba? Wala. Single ako sa Pilipinas. Ganun. Marami sa kanila dyan, mabilis mauto, mga kapatid, maniniwala naman. Pero makamukat-mukat pala, 4 ng anak dito. Bakit? You love somebody that you do not know. Kaya ang pinaka-premise ng Panginoon sa atin ay, nag-iisa ako. Now, pag nakilala mo ako, mahalin mo ako. Think about this. Mahirap kang mahalin ng isang Diyos, dagdagan pa natin. Isipin mo na lang yung gulo ng isip, mga kapatid, ng mga nananalangin na maraming pinapanalanginan. Yung kunyari, nagpipray ka ng 1 week kay Jesus, hindi ka sinagot, magpipray ka kay Mary.
Lord, dito muna ako sa nanay mo Medyo busy ka eh. Di ba ganon? Ang gulo nun eh. Na pag may nagtanong, bakit hindi nasagot ang panalangin mo? Sino hindi sumagot? Mag-iisip ka ngayon, sino kayo hindi sumagot sa tatlo? Now, pag may nagtanong sa iyo ngayon, sino ang mahal mo? Si God. Now, kung tatlong pagkakilala mo sa Kanya, sino sa tatlo mahal mo? Sige nga. Kasi di ba magkaibang persona sila? So, dapat mahalin mo sila individually. O sino sa tatlo mahal mo? Huwag mo sabihin God the Father, magsiselos yung anak. Ay, huwag mo sabihin anak lang. O paano Holy Ghost? Now, kaya tinuturo ng Biblia sa atin, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Iisa lang talaga. Now, dahil iisa siya, anong gagawin natin? Mahalin natin siya ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, at ng ating buong lakas. Now, you have to understand, kaya minsan ang lakad mo sa Diyos nagdwendel kasi hindi ganun kasolid pagkakilala mo sa Kanya. Tingnan nyo, ang taong doctrinally founded, malabo mag-backslide. Malabo. Yung tao na sobrang tibay ng pagkakilala niya sa Diyos na pinaglilingkuran niya, malabo mag-backslide yan. In fact, ito mag-backslide yan, babalik yan. Why? Kasi alam niya, ang Diyos nag-iisa, alam niya, hindi niya masumpungan kahit saan. Alam niya ang pagtuturo, alam niya ang katotohanan. Pero yung tao, mga kapatid, na hindi malalim ang pagkakilala sa Diyos, ang pundasyon hindi matibay, naku, kunting bagay lang yan, wala na sa church yan. Bakit? Ang kanyang pundasyon nasa friendship natin. Ang kanyang pundasyon nasa fellowship natin. Ang kanyang pundasyon nasa ganda ng church natin. Ano mangyari kung wala na siya? Kung wala na yan? Wala na agad. Pero pag yung tao, mga kapatid, founded sa ganito, buhos ka eh. Tingnan nyo, ba't tayo naglilingkod sa Panginoon? Kasi kilala natin siya. Alam ka namang naglilingkod sa Panginoon kasi naglilingkod din yung iba. Ano yung gaya-gaya? Di ba? Hindi naman ganon. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon kasi kilala natin siya. Now, ano ang command ng Bible? Ganito. And these words, which I command thee this day, shall be in thy heart. Guys, ang Deuteronomy 6:4 is not an information. It's a command. Command. Sabi ng verse 6, and these words which I command thee this day. So nung sinabi ng Diyos na, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, hindi yun information. Ganito yung dating niyan. Brother Arnold, ang Diyos natin isa. Hindi yung, Brother Arnold, ang Diyos natin isa. Hindi ganun. Hindi information, command. Brother Jen, ang Diyos natin isa. So ang gagawin mo, tanggapin mo talaga yun. Hindi ka binigyan ng option na maniwala sa iba, hindi ganun. Ganyan ang pagkasabi ng Diyos ng Deuteronomy 6:4. Inutos niya sa lahat ng Hudyo, makinig kayo, iisa ang Diyos. Iisang Panginoon. At mahalin niyo siya. Command ito. At ano sabi ng Bible, mga kapatid? Itong utos ko na ito, ilagay mo sa puso mo. Ano pa? Itong utos ko na ito, sabi niya, ituro mo sa mga anak mo. Sabi ng verse 7, Thou shalt teach them diligently unto thy children. Kaya kami mga magulang, may responsibilidad kami sa aming mga anak. Sa mga may anak dyan, na nakikinig online, sa mga may anak dyan, huwag niyong ipatong sa mga balikat ng Sunday school teachers ang pagkakilala sa Diyos ng mga anak. Ang may responsibilidad na magturo na patungkol sa pagiging isa ng Diyos, mga magulang po. Ang Sunday school teachers natin, back up na lang yung mga yan. Pero dapat tayong mga magulang, alam talaga kagad natin, ituro natin. In fact, nung maliliit pa si Nabela, ang kanilang pinakaunang memory verse, pinakamadali i-memorize, Deuteronomy 6:4. Okay, ano pa sabi ng Bible? Ituro nyo sa inyong mga anak, paano ituro? Thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. Ibig sabihin, from time to time, sa lahat ng aspeto ng buhay,
Ipaalala mo bigla sa anak mo na isang Diyos natin. Nak, we believe in one God. Nak, we believe in the oneness theology. Nak, yung Ama, si Jesus, yung Holy Ghost, iisa yan. From time to time, i-remind natin ang ating mga sarili, ang ating mga anak. Ganun ang pagturo natin sa kanila. Hindi pa nakontento ang Diyos dyan. Yung kanyang utos sa mga Hudyo, anong ginawa niya? Thou shalt bind them for a sign upon your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Kaya ang mga Hudyo, may tali yan sila dito, nakarolyo dyan na maliit, sa loob ng isang maliit na pipe na nakalagay sa tela, ang nakalagay dyan, Shema, Deuteronomy 6:4. And then, minsan binabind yan nila sa kanilang ulo, mga kapatid. Nakalagay din yan dyan, Deuteronomy 6:4. Ano pang ginagawa nila? Nilalagay nila yan sa poste ng kanilang bahay. Bago ka pumasok, sa doorpost ng kanilang bahay, ang nakalagay, Shema. Hear Israel, the Lord our God is one Lord. Bakit? Ito ang pinakapundasyon ng bansang Israel. Ito ang pinakapundasyon ng lakad ni Abraham. Ito ang pinakapundasyon, mga kapatid, ng mga nauna sa ating mananampalataya. Ito din dapat ang pinakapundasyon ng ating paniniwala today. Iisa lang po ang Diyos. Nag-iisa siya. Wala siyang kahati. Wala siyang kaparehas. Wala siyang katabi. Wala siyang kasama, mga kapatid. Wala siyang karamay. Siya lang talagang mag-isa. At itong Diyos na ito dapat kilalanin natin lalo sa ating mga buhay. No? So ma-excite tayo sa next na mga topics. Praise the Lord. Tayo mga kapatid ay ma-excite sa next na mga discussions at next na mga lessons. At tayo mga kapatid mag-enjoy habang kinikilala natin ang ating Panginoon. At sa ngayong gabi, bago tayo magtapos,